Hi mga ka-GT, ayan, lalabas tayo guys sa ating building at saka pupunta tayo sa falls, dalhin ko kayo doon. Ayan mga ka-GT, punta tayo sa may doon. Mag-hiking tayo, hanapin natin yung ahas. Ayan, punta ka dito. Tara na. May kasama ako guys. Yan yung taga-kamera ko ngayon. Yan yung taga-kamera ko ngayon, kaya yun. Taling ko kayo sa lugar kung saan yung panahon ng British, dito sila nakatambay. Natatakot ako dito pumunta pag spring or something summer. Kasi yung mga kahoy green, tapos itong mga damo green. So takot ako sa ahas. So ngayon patay ang hilamon. Hindi ko alam kung saan yung daanan. O sandali, may butas dito. Tingnan ko kung anong mayroon. Wala, kuwan lang naman siya, parang daluyan siya ng ng tubig. Pero naka-dry na siya kaya wala na. Ayan, may nag-request kasi nito na kapuntahan ko daw yung bunker dyan. So sa nag-request, ayan na, maging hire ako na cameraman. Maging hire ako na cameraman para sa request mo. So ito na. Akala nyo, mahirap magkuha ng cameraman kasi puro lahat busy dito. So ito na guys. Mag-hiking tayo ng short para makita ko yung daanan. Actually, first time ko ito mapuntahan, pero ang bahay namin nandyan lang sa taas. At saka kita-kita yan dito. Hindi ko alam kung papunta ako dyan, papunta dito. Basta para lang. Dito nga side, dito yung bunker, or battery. Battery ng mga British ba? Pero hindi ko kasi makita kung saan banda to eh. Dali, may battery yan dito nga konektado dun sa dito lang ba? Baka bala mabutas sa mahuganan sa pababahaw. Hindi dito, nandun. Hindi ko malaman kung saan yun. May dito kasi the ventilation ba? Pero hindi man siya makita.
ilalim nito guys ay may kuiba. May kuiba lapos doon sa ilalim. Ayan, makita nyo to yung lubid. Itong hawakan papunta dyan sa baba. Para safe ka na bumaba dito kasi slippery. Ayan, mag-ingat ka sa yung cameraman natin guys. Ayan. Kaya kung makikita nyo yun, may mga makalawang na siya ng mga metal. Ito yung ginagamit nila dati dito nung panahon ng British. Kay GT, makita nyo yung ating dagat ay maganda, napakaganda ng ating na dagat. At saka doon, may naga-fishing doon, pwede siya mag-fishing dyan. Pero syempre, mag-ingat ka pa rin kasi medyo yung mga rock dito is madulas. Ayan, makikita nyo maraming pwede nyo kainin, pwedeng maluto yan guys kasi nakadikit siya sa bato at saka dagat to. So, pwede siya kainin pero syempre, ingat ka lang pag kumuha nyan. So, ikot tayo dito sa kabilang side. Ito dati yung mga nilalagyan ng mga barko ng kanilang ano tawag dyan, angkor. Pag dumaong dito yung mga barko nung panahon ng British World War II. Ayan. Ayan ito, makita nyo to guys. Ayan, mga kalawang na ito. Kasi nung panahon ng World War II, dyan sila nagalagay ng kanilang mga angkor para tambay dito sa dagat. So, ikot tayo kunti. Mag-ingat lang tayo ng kunti. Ayan mga ka-EGT, syempre mag-ingat-ingat tayo rito. Kasi medyo syempre madulas. At saka buti na lang kay ano siya ngayon, hunas. Hindi siya umabot ditong tubig. Actually, ang tubig dito yan banda. At saka dito tayo may mag-ikot tayo dito. Saka medyo malayo-layo. Ang ikutan dito mga ka-EGT, lapos to sa may battery doon. Pero ikot natin sandali kasi request to nang nag-request. Ayan na, naikot na natin to ngayon. Ayan. Nandito yung paligid niya. At saka medyo syempre matarik to at saka maliblib. Pero ang lugar na to mga ka-EGT ay nasa baba lang ng aming building. Ayan ang building namin sa taas. Pero abot tanaw ko lang yan dyan palagi. At saka first time ko dito sa 2 years, sa 6 years ko dyan sa amo ko, bago ko lang ito napuntahan, bago ko lang nababa ang lugar na to. Kasi takot ako sa ahas. Ayan, kung makikita nyo mga ka-EGT, dito ang kuiba. Ayan, kita nyo? Ayan, may kuiba siya mga ka-EGT. Pwede ka dyan pumasok at pwede mo siyang gapangin doon, pero maliit lang yan siyang butas dyan. Kasi sa World War nga, at saka lapos doon to sa kabila. So, ayan. At saka inaabot yan dyan ng tubig. So, lapos tayo rito. Ayan. Buti lang to ngayon na mga ka-EGT is hunas. So, hindi siya nakaabot ditong tubig. So, lucky tayo ngayon. Kasi nakapunta tayo rito. Usually, hindi ito pinupuntahan dito. Kasi aabot siya ditong tubig yan. Ngayon, napunta natin. Kasi, hunas. So, babalik tayo agad doon
sa kabila. Ayan, itong battery mga ka-IGT. So, kung high tide mga ka-IGT, hindi mo yan dyan matawid. Kasi, tingnan mo naman yung bato. Ayan. Tingnan mo yung bato, madulas. So, ngayon, ano siya, ahon na. So, pwede natin matawid dyan. Dito tayo dadaan. Itong battery mga ka-IGT, ayan. Yan, kita yung dalawang butas na yan. Yun ang ginagamit ng mga British para makita yung kalaban. Ayan. Diyan nila nalagay ang kanilang mga teleskopyo. Ayan. So, dito yan. Lapos yan doon mga ka-IGT sa falls. So, ayan. Yan, napakagandang lugar dito. Ayan mga kamaoy, nandito na tayo. Tatawid na tayo. Nandito na tayo sa side na to. So, ayan, magdahan-dahan lang tayo rito kasi medyo matarik. Medyo matarik to banda na side. So, dahan-dahan tayo dito. Nag-apply mo daw kayo ng mama? Dito nga side dyan, mga ka-IGT. Ayan, medyo ano siya ngayon. Low tide. So, nakatawid na tayo. Yay! Ayan, nandito na tayo guys sa falls. Ayan. Ayan, napakagandang falls dito. Kaya yun, makikita nyo dyan. Ayan, luckily na ikot natin to. Ayan. Naikot natin galing dun sa binabaan namin kanina. Ayan. Ayan. Ditong lutuan nila yung mga ka-IGT. At saka dito yung sinasabi ko sa inyo na kuiba. Ito naman yung tinatawag na battery. Ayan. Pasukin natin. Medyo madilim. Madilim. Ayan. Madilim siya mga ka-IGT. Nag-apply ko Buwanta. Nag-apply ko Pinlanta. Ayan mga ka-IGT. Ayan. Medyo madilim dito sa pasanagan natin. Ayan. Ito siya mga ka-IGT sa loob ng ano to. Sa loob to ng battery. Ayan. Itong battery guys na kung saan yung panahon ng British ay dito sila nag-hide at dito sila natutulog. Ayan. Ayan. Itong sa loob niya. Itong sa loob niya guys, gina-preserve to kasi part ito sang isang history ng Hong Kong nung panahon ng British. Ayan, kita niyo to guys. Itong butas na to. Doon tayo galing sa taas niyan. Pero hindi tayo bumaba kasi hindi ko makita yung butas. At saka baka malaglag ako dyan. So, hindi ako bumaba dyan kanina. So, dito tayo lalabas sa bintana. Oh. Ayan mga ka-IGT, dito tayo lalabas sa bintana. Kita nyo napakaganda. Sa bintana na to ay makita mo yung dagat. Ayan, sinulat ako ni Kuya. Ayan, dito, akyat tayo dito sa butas. Yung chick yun. Siya yung nagapamunit kanina doon sa may kabila. Pero daw wala man siyang nakuha na isda. Ayan, dito tayo dumaan sa loob na sa bintana. At saka kung makikita nyo mga ka-IGT, ang falls doon sa kabila, ayun. Makita nyo yung falls dyan. Ayan, yun. So, napakaganda yung falls dyan. So, dalhin ko muna kayo sa cave. Dito naman tayo mga ka-IGT sa kuiba. Kung saan ay pwede kang sumuhot. Pero syempre, ingat-ingat lang. Baka may ahas. Kasi ito ay maliblib na lugar na kung saan ay kunti lang yung pumapasok. So, ayan mga ka-IGT, kung matapang ka, yun, pwede mo suhutin dyan. Lapos yan doon mga ka-IGT, sa pakita ko kanina, na pinicturan. So, hanggang dyan lang tayo, mga ka-IGT. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayan, sa ilalim ito siya ng puno na yan. Okay? So, ayan. Sa mga gustong pumunta sa Waffle Falls, pwede kayong makasilip dito. At para makita nyo rin ang
history ng isa sa part ng history ng Hong Kong nung panahon pa ng British. Ayan. So dito tayo mga ka-EGT sa ano? Sa falls. Ayan, ang falls na to ay napakaganda. So puntahan natin. Ayan, puntahan natin mga ka-EGT ang falls. Yay! Ayan, manol lang talaga. Manol si EGT, guys.